Dive deep into the Philippines with Avito Digital, your online multimedia magazine. We bring you Point of View. Through sit-down interviews and behind-the-scenes reflection, we explore not just the what, but the why for your next food trip or adventure. Discover the best where to eat and where to go spots with Kalad Kain. Stay informed on social trends with Say What and find inspiration in Historia's powerful human narratives. Innovate, create, connect. Bagong lugar, bagong kwento. Sabi nila, the expert in anything was once a beginner. Siguro naman, lahat tayo ay nagsimula sa wala. Naging madilim at maulan. Pero kapag nagamay mo na ang alon ng karagatan, doon mo makikita ang tunay mong kakayahan. Para kay Miss Marge De Leon, our dreams and dedication are the most powerful combination. Ako si Ricky, at sa kauna-unahang pagkakataon, lalabas tayo sa 4 na sulok ng silid para muling buklatin ang isang kwento na hindi lamang natin pakikinggan, ngunit magiging inspirasyon para sa karamihan. This is a Avito Digital Point of View. And now I am together with Miss Marge De Leon. Miss Marge, good afternoon po. It is a very beautiful afternoon and a very beautiful episode with you po. So, Miss Marge, to begin with, no, curious po ang ating dearest viewers. Sino po ba ang isang Marge De Leon? I am. This is not I'm just. I am a mom, a wife. I have 3 amazing children and a very supportive husband. And at present, nadagdagan yung aking task. I'm with real estate under Landco Pacific Corporation as a sales director. I'm handling a team with 5 teams, no? So, this is another family aside from my real family. That's me, Marge De Leon. And also, I'm a licensed real estate broker. Miss Marge, nabanggit po ninyo na kayo ay licensed real estate broker at current sales director ng Landco. With this very interesting background of yours, Miss Marge, papaano po kayo nagsimula sa industriya o larangang ito? Ano po yung mga naging, let's say, factors or turning point para ma-reach nyo itong point na ito? Way back 2009, that was 16 years ago. This is a very funny for me, natatawanan ko, but very motivational and inspirational. Just like what I've said a while ago, I'm a mom, I'm a wife. Yun lang ang ginagawa ko before when I am 32 that time. So, nung mga panahon na yun, okay ako. I'm happy, I'm contented, you know. Then, I have a friend, no? Kumare. Unfortunately, wala na siya dito. She's with our creator na. Sinabihan niya ako, Marge, someone is asking me to join a real estate company. Tara. Okay. Kasi dati, ang libangan lang namin nung husband ko, he's a good cook aside from a good provider. On free time, nagluluto siya ng pansit at 5 p.m. Ako, parang feeling ko sa sales na ako kasi nilalako ko yun sa neighbor namin. So, hindi marangyang buhay dati, pero masaya. Okay. Then, to cut the story short, my friend asked me, no, tara, try natin. Siyempre, kailangan ko yung ng husband ko. Dad, I have, Miles is asking me, Miles, the name of my friend. Try daw namin yung real estate. My husband is a very supportive man. Go, mom! Sabi, go, mommy, try mo. Then, yun na nga, pumunta na ako, apply. Nakakatawa kasi nga, syempre, buong buhay ko, nasa bahay lang ako, pumunta ako dun sa office. I'm wearing pants and just a polo shirt, applying for a job, nothing at all. This is all new to me. Ang sabi sa akin nung nag-interview, the VP, you're not ready. Come back when you're ready. Di pa ako nagsasalita nun na. Nakita niya lang kasi ako, of course, no? Then I asked the HR, babalik na lang daw po ako kasi hindi po ako ready daw.
Sabi niya sa akin ng HR, ma'am, balik ka po. Magsuot ka ng corporate. Yun doon ko nalaman, oh my God, oo nga. Kasi wala naman akong, maliit lang ang circle ko. So, wala akong natanungan what to wear, what to do, aside from bringing the resume. What's on my resume? Nothing, just my college background, the family background, that's it. I go home, I change, applied. Luckily, I got hired. Okay, then, I trained. Nagdaan ako sa training like a week. Then, nag-open na ako ng mga Facebook account. Na feeling ko, that time ako lang walang Facebook. Sabi ko, oh, what's FB, Marge? What's your FB profile? Ano po yung Facebook? Okay. Open naman. Very supportive naman ng mga colleagues ko that time. Tinulungan nila ako mag-open ng account ng Facebook. Then, nagsimula na yung network ko. Nag-start ako mag-post. The usual, the agents, post ako. Then, one of my college friend send me a message, Marge, I heard about this project nga na plan ko. Let's meet at Festival Mall. Okay, so excited ako. Few pa lang ang knowledge ko dun sa property, pumunta ako. Dito na nagkaroon ng signal si God. I closed a sale. Wow. Just meeting that client at Festival Mall. I got 2 reservation fee checks, 2 lots, and a cash buyer. Wow. So, sabi ko, sign ba to? Umuwi ako, nag-news ako, good news to my husband. So, happy, always. They're very happy. Pag happy si mom. Yun yung ng family ko. Doon nag-start yung journey ko on real estate. Miss Marge, ang ganda po nung talagang you started ng napakasimple sa family po ninyo, even sa sarili ninyo po, no? Kanina, siguro pinakatumatak sa akin, hindi marangya, pero masaya. Pero, Miss Marge, nabanggit po ninyo ang inyong friend na let's say siya po ang primary factor kung bakit po kayo nandito sa industry na ito. Gusto ko lang pong malaman, kung sakaling naririnig po tayo ni Miss Miles right now, ano po ang message niyo po for her? Pag meron problem, siya lang talaga yung kakwentuhan ko. Vice versa. Until that time na, kasi nung na-hire ako, like after 2 weeks, she passed away. Ang gusto ko sabihin sa kanya, ako pa rin, isa pa rin ako dun sa lagi mong inaalala. At hindi mo ako iniwan, sinigurado mo na maganda pa rin yung tutunguhan ko. Thank you so much. Until now, she's still part of my prayers. Yung mga children niya, I'll make it a point from time to time na in touch ko pa rin. Payback, just kahit papaano, courtesy lang. Saying thank you. Thank you for your, the approach. Let's go, tara Marge. At tatanawin ko talaga itong malaking utang na loob forever. Miss Marge, kanina po nabanggit nyo na may signal si God sa inyo noong na-secure nyo yung deal. So ngayon, habang sinasabi niyo po yung message nyo with Miss Miles, no, naisip nyo rin po ba na 2 weeks after po ninyong ma-hire, baka signal din po yun ni God for you and for her? He always has a very good and perfect reason on anything's happening to us. Maybe you're right. Yun lang nangyari. Ang swerte po ninyo, no, Miss Marge, na meron po kayong ganong klaseng friend. Pero eto po, dahil napapag-usapan natin yung 2 weeks po ninyong simula sa Lanco Pacific Corporation. Noong nasil niyo po yung deal, Miss Marge, meron po ba kayo naisip na, syempre, bago lang ako, I am very new, limited lang ang aking knowledge about real estate. Ano po yung sa tingin yung naging key for you to secure those deals? Yung 2 lote po, tama, na-ibenta ninyo during your start po? Nung nag-decide kasi akong susubukan ko to, hindi lang siya yung, sige, susubukan ko. Ganun kasi ako Pag nag-decide ako sa isang bagay, aaralin ko to, lalaanan ko to ng panahon. Ang nangyari, nag-enjoy ako Actually, mahirap yung trabaho namin, no? Kasi, knowledge talaga ang kailangan mo. Hindi ka pwedeng magbigay ng kahit anong detalyeng mali just to close any deal. Bawal yun, nakakaawa ang client, nakakahiya. So, ang ginawa ko, pinag-aralan ko siya. Ginawa ko yung best ko, naglakas loob ako in 2 weeks, sumarap sa client,
80% not ready. 20% ready. Pero, dahil may tawag client na yun pupuntahan ko to. May manager ako that time who's very supportive. That's Ma'am Sel. Siya yung tinatawagan ko every time na meron akong, Ma'am, for your confirmation po. Merong binigay sa akin si Lord ng mga tao na i-guide ako every step of the way. So yeah, I'll just take the opportunity and grab everything. Then, tuloy-tuloy na siya. Miss Marge, dito po sa kwento ninyo, and alam naman po talaga ng karamihan na sa real estate, ang pinaka-binibuild po ninyo ay tiwala ng mga kliyente. Yes. So, paano nyo po ito binibuild? Especially since you start and now po na sales director na kayo. Okay. Bali kasi ako dahil nagsimula rin naman ako sa, hindi naman wala, pero hindi rin naman sobra-sobra. Empathy ako. I'm always putting my shoes on other shoes, vice versa. So, kailangan kong pag-aralan at intindihin every situation, not just to close a sale, but the hard-earned money, the OFW, yung mga tao na eto ang sitwasyon, i-guide kita hanggang dulo. Hindi yung nasara kita ngayon, then babay na. No. Empathy ako. Tatapusin ko ang nasimulan ko. Hanggang ngayon, yun talaga ang ginagawa ko. Kaya ang team ko, lagi ko yung sinasabi, guys, client ha. Kasi nagsimula ako from real estate agent, to real estate manager, then to real estate sales director, up to the licensed, real estate broker. So I know the process. Yun ang lagi ko nang itinuturo sa kanila dahil yun talaga yung pinakamahalaga sa akin, tiwala and respeto. And that's a very good point din po, Miss Marge, na hindi lang po contained sa inyo itong core value na ito. Yes. Talagang binabahagi nyo rin po sa team ngayon na hawak ninyo. Miss Marge, 16 years. Sa loob ng maraming taon, you said that you believe success in sales is not only about closing deals, but also about genuinely understanding people's needs. And with this, you encountered a lot of clients na po. Yes. Pero ngayong hapon, gusto po naming malaman, meron po bang isang kwento or isang encounter na pinakatumatak sa inyo, sa mga kliyente po ninyo, sa loob ng 16 na taon? Yes, OFW siya. Nag-inquire lang siya through my page. Hindi ko siya nakita. We transact everything through online. I build the trust through online. May video call lang. Parang retirement to ng family niya. Actually, we're selling kasi leisure. So, like the beach property, retirement, investment. But yung purpose ng investment niya is the purpose of buying and purchasing that property is for the family's retirement. So, after like 3 years, hindi kami nakikita, puro lang kami online. Marge, kamusta na investment natin dyan? Ay, sir, nag-send po ako sa email nyo. That time, email pa Wala pa naman, hindi pa naman ganun kalawak ang social media. Na-happy siya. Every time nagsisend ako ng developments, project update, na-happy siya. Wow, excited na ako mag-retire. Retire siya that year. Sabi niya, March, pauwi ako. May nag-email sa akin. Yung title ko daw, ready na sa office. Sakto, uuwi siya. You know what? The first time, face-to-face, kita kami sa office, nansist ko siya to hand over his title. He cried. Alam mo yung thank you na hindi man niya masabi na, syempre, client pa din yan. Thank you, Marge. You take care of me. This is for my family. Yun ang hindi ko makalimutan na OFW to Pinahalagahan ko yung hirap mo, malayo ka sa family mo, akong bahala sa'yo. It happened. It happened many times now. Thank you, Lord. Smooth. May mga challenges. That's fine. And it's normal. Pero ang goal ko, to make my clients happy. Kasi para sa pamilya nila to lahat. Ang ganda po, no, Miss Marge. And your client is very
fortunate to have you po. Thank No? you, So, thank you. Miss Marge, kanina nabanggit niyo po about the trust and respect na ina-uphold po ninyo as an individual. And ngayon po na sales director na kayo at meron po kayong sarili ninyong team. What is one core value, aside po sa mga nabanggit ninyo kanina, that you strictly uphold within your team? Integrity. Yun talaga ang gusto ko madala nila, bit-bit nila lagi on any transaction. Actually, sa pamilya, personal, sa hanap buhay, eto lang ang dala mo, hindi ka maliligaw eh. Malinis na puso ang katumbas ng integrity. Pag lahat in line, ni mag-isip pa lang ng masama, huwag mo nang simulan. Yun ang tinuturo ko lagi sa team ko. Integrity, napakahalaga sa team yan. Yun, so far, okay naman kami. Kasi, andun kami dun sa core value na yun eh. And we're happy as a team. We're like a family. Happy rin sila, sana. I mean, we're good. At everything na ginagawa ko, gusto ko, yung naranasan ko, hindi ko naman sinasabing I'm very successful, but I am happy and contented. Gusto ko maranasan din nila to lahat. Very genuine. Miss Marge, within 16 years, nagsimula po kayo bilang real estate agent at ngayon po, sales director na kayo. Kumbaga, for some na makakapanood po nito right now, sabihin nila na si Miss Marge nasa peak na ng career niya. So siguro I think this question is very suitable po para sa inyo. At this point in time, Miss Marge, how would you define leadership? Leadership for me, kasi di ba na-mention ko sa'yo kanina, nag-start ako sa umpisa eh. Gusto ko kasi ipakita sa mga kasama ko sa hanap buhay na ituturo ko muna sa'yo bawat hakbang bago ko to ipagawa sa'yo agad. Kasi experience is the best teacher. And experience everything on that process. Yun ang ginagawa ko. Bago ko siya ipagawa agad, tuturo ko muna sa'yo. Pag nakita ko nang kaya mo nang humakbang mag-isa, sa likod mo lang ako. Ganda, Miss Marge. Alam niyo pa, hindi po ako parte ng team niyo, pero feeling ko po at this point, parte po ako. I am learning a lot, Miss Marge. Pero ngayon po, we started with your humble beginnings up to your current career bilang sales director. Pero meron pa po kaming isang aspeto sa buhay ninyo na gusto naming maitanong. And dearest viewers, sa pagbabalik natin, aalamin naman natin kung paano nabalansa ni Miss Marge De Leon ang pagiging isang loving wife and loving mother at bilang isang career-driven woman. We will be right back at the Vito Digital Point of View. And now we are back at Vito Digital Point of View. So ngayon, Miss Marge, syempre tatanong na po namin about po sa family ninyo. Kanina po nung nagsisimula tayo, talagang proud na proud po kayo na this is not a just. Kayo po ay loving wife and mother ng 3 amazing children. Nung pinasok niyo po itong industry na ito, meron po bang hint of fear din? Syempre po, meron po kayong very supportive husband and very supportive family. Pero sa instinct po kasi ng mga nanay, napakahirap din bitawan ng family. Meron po bang hint of fear na nangyari during that point in your life, Miss Marge? Bago ko kasi pinasok yung etong pagiging real estate agent, tinanong ko muna lahat ng mga gagawin at mangyayari. Kasi 'di ba na-mention ko sa iyo kanina, bago ko pumasok sa isang sitwasyon, gusto ko, alam ko kung anong mangyayari. Although pagiging yung sa work namin, ano yan unpredictable. But nandun yung hint. Sabi ko, kaya ko to. Kasi I have also my in-laws to tell you too na
support sa akin on this journey. You cannot do this alone, right? So may mga taong nakapaligid sa akin na nagpalakas ang loob ko na, go! Sige, andito naman ako, andito kami. Gawin mo, subukan mo. Doon yun, my family, go, go, go. Para ako may mga cheerleader, the squad na go, go. Yun ang nagpalakas ang loob sa akin. Mahirap, of course. But time manage. After work, alam mo na yung errands mo and the schedule, time manage is the best key to all of this. Then, if you're happy sa lahat ng ginagawa mo, hindi mo mararamdaman yung pressure, yung stress, and yung tiredness. Lilipas yung araw, it's just another day. Thank you, Lord. Laban ulit hanggang 16 years, imagine. They're all, finish na on colleges. May mga sarili-sarili nila silang journey. Who would have thought? So, sabi ko talaga lagi, salamat po, Lord. Ikaw po ito lahat. Mga taong nakapaligid sa akin, instrumento sila kung bakit naging posible ang imposible. The line, we cannot do this alone. And hindi lang po yung husband ninyo, yung mga anak ninyo, ang naging pillar po ninyo, no? Napakarami po sa circle ninyo. And even outside of your family, Miss Marge, nabanggit niyo po kanina na yung mga nakasama niyo sa industry na ito ay naging primary factor for your success. So, Miss Marge, right now, kung sakaling mapapanood po ito ng husband ninyo at ng mga anak ninyo, ano po ang message niyo po para sa kanila? Ang message ko naman lagi sa kanila, kayo lang sapat na. Actually, totoo, sa simula't simula ako, ganun ako, kayo lang sapat na. Bonus talaga yung andito rin po kami sa likod nyo. Yun yung parang lagi mong iisipin na may mga problema, may mga pagsubok, iisipin mo, sabi ng anak ko tsaka pamilya ko, nandito lang ako sa likod nyo. Yun naman ulit yung nagbo-boost sa akin na, uy, start tayo, 0 to 10 ulit. Sila yung life ko eh. My team is my family too. So, ang laki ng family ko. Ang swerte ko, di ba? So, sino pang, parang, magtatampo ka pa ba? All you have to do is to embrace them all. Then, embrace ka rin nila pabalik eh. So, yun yung laban lang everyday. Meron naman, every time na may ginagawa ka sa buhay mo, may nakaabang, lalo na pag magandang intention mo, may nakaabang yan sa dulo. Maganda rin lagi. Miss Marge, this is a very good talk with you po and a very good story of yours. And we are down to the last question, Miss Marge. Hindi ko po palalagpasan ng opportunity na maitanong ito sa inyo to wrap up our episode for today. In your point of view, Miss Marge, paano niyo po i-define ngayon ang salitang life in general? Life is a gift. Yung gift na pag binigay sa'yo, alam mong special yung laman. So, excited ka, anong nasa loob, pagbukas mo, may value. Laging may value yan. So, for me, life is a gift, may halaga, pahalagahan, bigyan ng importansya. Kasi, gift niya yan eh. That's what life for me is. Isang regalo. Thank you po, Miss Marge. Miss Marge, siguro, bago po kami mag-thank you sa inyo, I would like to share also yung mga natutunan ko po from my perspective habang pinakikinggan kayo. Maybe you think, Miss Marge, that you are fortunate to have this very solid circle around you. Starting from your husband, to your children, to the people na nakilala nyo po sa industriya ninyo. Pero to cap this episode of Miss Marge, and kung mapapanood po ito ng pamilya ninyo, ng inyong extended family, dahil napakalaki po ng family ninyo, it goes beyond your literal family, they're also fortunate to have a woman like you po. Thank you. Noong inaasas ko po itong kwento ninyo, curious ako, ano kaya si Miss Marge, outside of kung ano man yung pinapakita niya sa team niya, because we are observing you, Miss Marge, ano kaya talaga ang tunay niyang character, ang tunay niyang attitude bilang isang ina, bilang isang asawa, at bilang babae. And bilang kapwa po ninyo babae, I am inspired, and hopefully siguro in the future ay kung hindi man maging katulad, at least we have this drive katulad po ninyo. And Miss Marge, mula po sa Avito Digital, maraming salamat po Salamat for po sharing your sa- story You're po. welcome. You're Thank you welcome. po, Miss Thank Marge. you. Thank you.
Sabi nila, tiyaga lang ang kailangan para makamit ang tagumpay sa buhay. Pero siguro, dapat maramdaman din natin ang suporta. Suporta mula sa iba, mula sa kapwa, at mula sa pamilya. Dreams and dedication are the combination. Pero we cannot do this alone. At sa kwento ni Miss Marge De Leon, the greatest pillar of a successful person is the heart, soul, and other people's role. Ako si Ricky at muli tayong magkita-kita sa susunod na kwento. This is a Vito Digital Point of View. Voices that lead, stories that inspire. Dive deep into the Philippines with Avito Digital, your online multimedia magazine. We bring you Point of View. Through sit-down interviews and behind-the-scenes reflection, we explore not just the what, but the why. For your next food trip or adventure, discover the best where to eat and where to go spots with Kalad Kain. Stay informed on social trends with Say What, and find inspiration in Historia's powerful human narratives. Innovate, create, connect.